れから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいな走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けBilang paghahanda sa Chrysanthemum Competition, nagpasya si Uncle Zhang na isali si Makibao sa equestrian competition. Kasali rin doon ang isang kabayo na naging Tokyo champion. Siya ang pinakamalakas na babaeng kabayo na si Super Red Pearl. Pero bago ang karera, nagkaroon ng kakaibang karamdaman si Makibao. Ngayon na! Magta-transform si Makibao! Napuno ng palakpakan ng mga manonood ang buong lugar. Ito ang Jiangshan Racing Field. Hindi ang main event ang inaabangan ng lahat kundi ang karera ni Midori Makibao at ni Super Red Pearl. Yun ang panlimang kompetisyon, Derby Champion versus Tokyo Champion. Isang espesyal na karera ang magaganap na tumawag sa atensyon ng mga manonood. Kahit hindi na ngayon masyadong masakit, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Ayos ka lang ba, Makibao? Bakit? Meron bang problema? Napansin ko lang kasi na parang panay ang tingin mo sa binti mo sa likod. Yun ba kasi? Oo. Mr. Zhang! Ngayon ka lang sasali sa kompetisyon na may obstacle. Anong pakiramdam mo? Ayos lang ang pakiramdam ko. Makakaasa ka, Mr. Sang. Tatalunin namin ang mga kalaban at ipapakita namin ang kayang gawin ng Derby Champion. Tama ba, Makibao? Oh. Super Red Pearl? Siya pala yun. Ibig sabihin siya pala yung nag-champion na babae. Oo, tama. Siya ang tumalo kay Andalusia at siya yung naging Tokyo Champion. Narito ka pala, Mr. Zhang. Ikaw pala, Mr. Nanmo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makakalaban ni Super Red Pearl sa equestrian ang kabayo mo na si Midori Makibao, Mr. Zhang. Sa autumn ang susunod na kompetisyon na sasalihan ni Super Red Pearl. Hindi ba pahirap lang sa kanya ang karera na ito? Hindi sasali ng kompetisyon sa autumn si Super Red Pearl. Ang susunod niyang karera sa Chrysanthemum Competition. Sasali ang babaeng kabayo na yan? Ano naman kung babae siya? Ayaw nang lumaban sa kanya sa karera ng mga babaeng kabayo na kasing edad niya. Talaga? Hindi ko tinuturing na warm-up to para sa Chrysanthemum Competition. Pakiusap, huwag niyo siyang pahirapan niyo. Sasali rin yung babaeng kabayo na yan? Pabira, seryoso ba talaga siya? Ipakita na lang ng kabayo niya kung anong kaya niyang gawin at kalimutan na nila ang pagsali sa Chrysanthemum Race. Tama. Hindi ako makakapayag na matalo ako ng kahit na sinong kabayo. At kahit na babae pa siya, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na talunin ako. Naku, bumabalik na naman. Sumasakit na naman uli ang binti ko sa likod. Oh, bakit, Makibao? Wala to, excited lang ako kasi magsisimula ng karera. Tara, pumunta na tayo ron. Papa, bilisan mo! Malapit na ako magsimula ang karera ni Makibao! Oo, alam ko. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Wala pa namang karera na sinalihan si Makibao na ganito kaaga. Ay, ang akala ko hindi na tayo aabot. Hindi pa nagsisimula. Bakit kasi ngayon lang kayo? Palaging main event na nasasali ang kompetisyon ni Makibao. Hindi ako sanay sa ganito kaya nanibago ako eh. Oo nga pala. Kumusta ang kondisyon ni Makibao ngayon? Maayos naman. Maganda ang resulta ng training. Mas matibay na ang muscles niya at malakas ang katawan niya. Pati niya? Oo nga no. Sa nakikita ko mukhang malaki na ang inilaki niya. Ayan na sila mga kaibigan. Ha? Bakit? Ano problema, Mataro? Bakit parang matamlay si Makibao? Akala mo lang yun. Normal pa rin ang kilos niya katulad ng dati.
Sana nga ayos lang siya. Ayan, papasok na ngayon sa gate ang pinakahuling kabayo. Yung binti ko, nararamdaman ko parang lumalala ang sakit. Sino kaya mananalo? Si Midori Makibao kaya o si Super Red Pearl? Ang Derby Champion kaya o ang Tokyo Champion? Magsisimula na ang pinakaabangang 5th round ng Shanghai Horse Race. Nakahanda ka na ba, Makibao? Oo. Konting kirot lang naman, kakayanin ko pa to. Huwag kang kabahan, Makibao. Relax lang. Sa ulit tayo tatakbo ng mabilis. Yun ang strategy natin ngayon. Gawin natin yun sa loob ng 2 round. Huwag tayong magmadali. Oo, sige. Medyo kinakabahan lang kasi ko eh. Teka, sino yun? Si Super Red Pearl yun. Ang galing, nangunguna na sa kanila ngayon si Super Red Pearl. Naunahan na ng Tokyo Champion ng ibang kabayo. Ang bilis na! Hindi, sa palagay ko nagmamadali siya. Mukhang hindi nga pagkakamali ang kondisyon ni Super Red Pearl. Ano kayong strategy ang gagamitin ni Namo? Gaya nga ng inaasam. Papalapit na sila ngayon sa unang hurdle. Ito ang unang pagkakataon na tatanong si Super Red Pearl sa isang harang. Nakatawid siya. Nagawa niya makatanong sa kabila. Tingnan natin kung anong gagawin ni Midori Makibao. Makibao, humanda ka. Kaya ko to, kahit na may problema sa likod ng binti ko. Taro na! Nagawang talunin ni maliit ang katawan ni Midori Makibao ang unang hurdle. Ayos! Sige, dire-diretso lang. Ah! Kahit na medyo masakit ang binti ko, kayang-kaya ko tong tisin hanggang sa dulo. Walang problema. Ayos, ang galing nun, Makibao. Buti walang naging problema sa pagtalon niya. Pagkatapos ng naunang hurdle, eto na naman ang isa. Nagawa niya uling makatalon. Ano kaya nangyayari kay Makibao? Bakit kakaiba yata yung ginawa niya pagtalon ngayon kaysa sa pagtalon niya sa practice? Bumagsak si Midori Makibao sa tubig pero ayos lang siya. Kaya lang, naunahan na siya ng mga kabayong nasa likuran. Naunahan na siya ni Loner Crayon at ni 7,000 Flower. Hindi ganong maganda yung paglapag mo. Pero hindi bale, isang round na lang naman. Oo nga, alam ko rin naman yan eh. Pero talagang pasakit na nagpasakit ang binti ko ngayon. Nangunguna pa rin si Super Red Pearl. Malapit na niya matapos ang unang round. Ito na ang huling hurdle, natalo niya na maayos. Papunta na siya ngayon sa fourth curve. Kahit anong sabihin, malaki pa rin ang diferensya nun. Hindi, ang totoo niyan, talagang mabilis si Super Red Pearl. Pero ang ganong kabilis na takbo, hindi yung tumatagal hanggang sa dulo. Sa ngayon, naaayon pa rin sa plano ang lahat. Hindi maganda to. Normal na bilisin ni Super Red Pearl. Teka, anong ibig niyo sabihin? Sinusunod lagi ni Super Red Pearl ang oras na binibigay sa kanya ng trainer niya. Yun ang dahilan kaya lagi siyang nananalo. Mukhang kontento na kayo ngayon. Wala na ho ba kayong reklamo sa bilis ng takbo ni Super Red Pearl? Kontento na ako. Kaya hawak na ng kabayo ko ang panalo sa karera na to. Ang oras ang pinakamahalaga sa isang kabayong pangarera. Hindi naman mahalaga kung anong sitwasyon sa isang kompetisyon, kung mabilis o mabagal ang pagtakbo ng kabayo. Ang pinakamahalaga, yung kabayo na may pinakamaiksing oras ay tinakbo ang siyang mananalo. Oo, tama ang sinabi niyo. Para sa karera nila ngayon, nag-set ako ng oras na mas mabilis ng 5 segundo kaysa sa pinakamabilis na record ngayon sa Japan. Kaya kahit na mas mabilis pa ng 10 segundo si Midori Makibao sa inaasahan ko, sigurado mas mauna pa rin ang kaunti sa kanya si Super Red Pearl. Hindi pwede. Ang kabayo kong si Super Red Pearl, kaya naging resulta sa isinagawa kong matinding pagsasanay. Kahit na ano pa ang mangyari, siguradong tatapusin niya ang karera sa oras na isinet ko. At masasabi ko na isa siyang perpektong racehorse machine. Isa akong babae. Ano ba problema kung babae ako? Pero sanay na ako, maraming beses ko na yun narinig. Sa karera, hindi pinag-uusapan kung lalaki o babae. Ako ang magiging number 1 na kabayo sa Japan. Hindi mahalaga kahit na maging racehorse machine ako. Nakalagpas na silang lahat sa ika-4 na hurdle at papunta na sila sa second round. Pagkatapos nilang talunin at malagpasan ang mahirap na hurdle, oras na ngayon para pumunta sa Left Valley. Hindi maganda to. Napakalayo na niya. Pwede mo nang bilisan, Makibao. Ano? Ano problema, Makibao? Bilis na! Oo, sige. Bibilisan ko na ngayon, bossing. Pero bakit kaya patindi ng patindi ang sakit ng binti ko?
Iba yun ah. Parang hindi tumatakbo si Makibao gaya ng normal na pagtakbo niya. Ha? Nakaset na ang oras. Makibao! Pag hindi mo pinilisan ang pagtakbo, hindi mo maunahan si Super Red Pearl! Nakakapagtaka ano nangyari kay Midori Makibao. Nasa straight lane na siya ngayon pero parang hindi yata bumibilis ang pagtakbo niya. Ang binti ko, patindi na talaga ng patindi ang sakit ngayon. Ano nangyari kay Midori Makibao? Hindi na ba siya makatakbo na mabilis? Ang sakit ng binti ko. Pakiramdam ko tuloy parang hindi na to yung dating binti ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng sakit. Makibao, ano bang ginagawa mo? Kung dito ka pa susuko, sigurado pagtatawanan ka ni Peter the First. Hindi na rin babalik ng Japan si Cascade para kalabanin ka. Si Peter the First at saka si Cascade! Makibao, ikaw ang susunod kong kakalabanin. Tandaan mo, babalik ako kaya huwag ka magpapatalo sa kahit na kaninong kabayo. Walang sino man ang tatalo sa'yo kundi ako. Hindi ako magpapatalo dito! Hindi ako pwedeng matalo sa karera na to! Nakakagulat, ang parang sumusuko na kanina na si Midori Makibao, bigla na lang ngayong bumilis ang takbo. Hindi pwede. Ha? Kakaiba talaga si Midori Makibao. Pati ang ibang kabayo nagulat sa nangyari. Ayos! Ang galing, Makibao! Sige, bilisan mo! Ayos, naging seryoso na ang pagtakbo mo ha. Okay, sige, simulan mo na. Nalagpasan na niya ngayon ang hurdle na nasa harapan niya. Ang bilis, napakabilis ni Midori Makibao. Kaya lang, mukhang napakalayo pa niya kay Super Red Pearl. Magawa pa kaya niya makahabol? Hindi na, huli na siya. Hindi na siya makakahabol kay Super Red Pearl. Nagawang tapusin ng kabayo kung si Super Red Pearl ang lahat ng stage sa tamang oras. Napakahusay! Nakakasar, napakalayo pa nga natin sa kanya. Pero hindi pa naman nagagamit ni Makibao ang Mazda style niya. Kaya ibig sabihin, meron pa rin tayong pag-asang manalo. Makibao, sige lang! Konti pa! Kaya mo yan! Nako, sana kahit konti bagala naman ni Super Red Pearl ang takbo niya. Nakakatakot nga ang kabayo na yon. Nung nagsimula ang karera at hanggang ngayon, ganun na kabilis ang takbo niya para siyang makina. Yun na ang huling hurdle. Sige, tumalon ka na. Si Midori Makibao, ang galing ng ginawa niyang pagtalon. Tingnan nyo, nasa air na siya ngayon. Para talaga siyang lumilipad. Ibang klase yon, kakaiba talaga siya. Nakatulala ang lahat ng manonood, talagang nakakagulat ang ginawa mong yon, Midori Makibao! Bossing, ayos ka lang ba? Ha, Bossing? Naku, bossing! Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Manta ka na, Kasky. Gagamitin na natin ngayon ang Mazda running style. Ah, sige! Naku, tinamaan niya parte masakit saan sa ginawa pagtanong kanina. Yung binti ko, ang sakit-sakit na talaga ngayon. Ang pakiramdam ko parang may kung ano kumakagat sa kaloob-looban. Ang pakiramdam ko, mababali na yon. Nakalagpas na ang dalawang kabayo sa huling hurdle at papasok na sila sa huling 300-meter straight lane. Handa ka na ba, Makibao? Gagawin na natin ang Mazda style. Wala na akong magagawa. Kailangan namin gamitin ang banana to. Ang Mazda style. Heto na! Ang galing ginamit na nilang Mazda style! Ito ba yun? Tingin ko mas maganda ang ginawa niya ngayon sa style na yon. Ano nangyayari kay Midori Makibao? Ginagamit na niya ang Mazda style pero hindi pa rin siya makalapit sa kanilalagyan ni Super Red Pearl. Malayo pa rin ang distansya nila dalawa. Makalagpas pa kaya siya sa huling critical na 200 meters? Nakakasiguro ko. Ako naman nanalo ngayon. Makibao, ano problema? Makibao, meron bang masakit sa'yo? Itigil mo! Wow! Ayos lang ako. Hindi ako pwedeng tumigil. Itutuloy ko na to. May mga naghihintay sa akin. Si Peter the First at si Cascade. Hinihintay nila ako. Ayos! Magaling, Makibao! Ituloy mo lang yan! Sige lang, kaya mo yan! Ang galing mo, Makibao!
Nahigitan ni Makibao ang kalkulasyon ko sa bilis niya. Ang galing, nakakagulat ang bilis ngayon ni Midori Makibao. Yung paa niya at saka yung bewang mukhang malaking nadagdag na lakas kesa sa dati. Kaya ganun siya kabilis. Nagawa na rin ni Makibao, nakahamol na siya. Magkasabay na sila nangyari ngayon ni yun? Super Red Pearl. Kapantay na natin siya. Makibao, bilisan mo pa ng konti. Kapag natalo ko, sasabihin nilang hindi nga ako karapat-dapat sumali sa chrysanthemum competition dahil isa akong babae. Hindi ako makakapayag. Hindi kayo matatanggap. Kaya hindi ako pwedeng matalo! Ah! Bilisan mo pa, Makibao! Ito na ang pinaka-exciting sa laban. Binigay na nila ang lahat ng kaya nila. Natapos din! Laban to sa magitan ng lalaki at babaeng kabayo. Pero ang lalaki pa rin ang nanalo. Muli na namang pinakita ni Midori Makibao ang galing niya. Mas mabilis sa 1 segundo si Super Red Pearl sa inaasahan kong oras. Yung nangyari sa huling laban na mas nagpabilis sa takbo niya. Mr. Nanmu, ang ganda ng ipinakitang determinasyon ni Super Red Pearl kanina. Sigurado akong maski ang Diyosa ng tagumpay, natutuwa rin sa ipinakita niya ngayon. Inaamin ko nagkamali ako sa ginawa kong kalkulasyon. Dapat sinet ko ang oras ang pagdating niya sa finish line na mas mabilis ng 2 segundo. Hindi ko kasi naisip na nadagdagan ng ganong kalaki ang kakayahan ni Midori Makibao. Mas magiging handa ako sa chrysanthemum competition, hindi na maulit ang ganitong pagkakamali. Hindi niya matanggap na talo siya. Oo nga, hindi niya matanggap na talo sila. Pero sa totoo lang, nakakatakot na kalaban si Super Red Pearl. Makibao! Hoy, Makibao! Si Mr. Zhang. Anong Makibao? Ayos ka lang ba? Makibao! Makibao! Meron ba masakit sa'yo? Saan ang masakit sa'yo, Makibao? Mr. Zhang, ang sakit-sakit ho ng binti ko. Ah, anong sinabi mo? Bakit hindi mo sinabi meron ka pala masamang nararamdaman? Hindi ko ho to sinabi kasi natatakot ako. At saka, hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin kasi hindi naman ako sigurado kung alin ang sumasakit. Hindi ko akalain na sasakit ito kanina ng ganong katindi. Ano ba nangyayari dyan? Kashki! Kashki, nasa nga ba? Halika nga! Bong, bakit ka ba nakaandusay dyan? Bilisan mo, tumawag ka ng ambulansya! Ang sakit nun na. Isinasakay ngayon sa ambulansya si Midori Makibao. Ano nangyari sa kanya? Sana bumuti ang lagi niya bago magsimula ang chrysanthemum competition. Kaya naman pala. Sabihin nyo, ano po ba nangyari sa kanya, Dr. Galvez? Makakatakbo pa ba siya? Hindi naman ito malala. Simple lang ang dahilan kung bakit sumasakit ang binti niya. Yun ay dahil lumalaki na si Makibao. Minsan may ibang tao rin na nakakaranas ang katulad na sitwasyon ngayon ni Makibao. Meron din ilang mga kabataan na kapag lumalaki na, nakakaranas sila ng pananakit ng mga kasukasuan. Pero normal lang yun dahil sa biglang paglaki niya. Yun lang yun. Makakasali pa ba siya sa karera? Oo, makakasali ba siya? Wala namang problema. Ay! Makibao, narinig mo ba yon? Oo, buti na lang walang problema. Hindi makakaranas sa matindi sakit na katulad sa kanya mga pangkaraniwang kabayo. Nangyayari lang yun kay Makibao dahil maliit ang pangangatawan niya. Ngayon na magsisimula ang pinakamabilis sa panahon ng paglaki mo. Asahan mo, magsisimula ka ng tumaas. Ha? Totoo ba yung tatagkat na ako? Sa wakas, lalaki na ako tulad ni Peter the First at ni Cascade. Lalakas at magiging magandang kabayo na rin ako. Magiging malakas sa kabayo ka. Pero hindi maganda. Pero bakit naman? Sandali, bakit na? Ano bang pinagtatawanan nyo? Ay, mabuti na lang. Ngayon alam na natin na walang problema sa'yo, Makibao. Pero kung talaga nag-aalala kayo kay Makibao, pwede kayong bumalik dito para malagyan ng suporta ang binti niya. Oh, sige. Marami hong salamat sa inyo, Doktor. Makibao, tayo na. Apa! Tara, Boss Ronald, uwi na tayo! Sige. Ah! Ah!
Bossing Ronald! Bossing Ronald! Bossing! Bossing Ronald! Ah! 馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太いというのなら見せてやろうか肝っ玉硬い硬いと言われてる親父譲りの石頭汚れちまった地球の上じゃ血も名誉もないけれど上辺だらけの世の中だから本当の俺を見せてやるきっとお前はこう言うだろう馬並みなの